Pasado alas 5 ng umaga noong linggo, makikita sa CCTV ang pagtalo ng asong ito mula sa rooftop ng kanilang bahay sa Bato, Camarines Sur. Maya-maya, may dinambahan itong dumara ang residente na humingi naman ng tulong sa isang lalaki. Ilang sandali lang, makikita ng hinahabol ang aso sa kahinampas ng kahoy. Ang aso sa video, ang 3 taong gulang na golden retriever na si Kilua. Mga alas 6 po ng umaga, nagising po ako, wala po si Kilua sa tabi ko. Kasi po, tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po, hinahanap po namin siya. Nakasako! Siguro nakasako na ta. Tinigbak na lang mo. Masiguro man kami. Ako na nga ni mga nagpapis. Grabe man. Ay, Hindi po nagtigbak. Ako, saka darwang. Nagpatabang po ako. Tabi naman na mukha. Gata talagang tuwan. Pero saan? ulos mo na. Nang makita ng muli ang alaga, nakasako na at wala ng buhay. Bumuhos sa social media ang pakikiramay at panawagan ng hustisya sa kalunos-lunos na sinapit ni Kilua. Git sa barangay ng humampas sa aso, hindi totoong may intensyon siyang katayin ang aso. Yung aso, tumawid doon. Nung nakita kami, yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinakmal. Buti na lang, dito lang yung tama ko. Dito sa paa. O, tapos noon, yung pumasok yun doon sa tindahan namin. 2 nang nakagat eh. Yung matanda, ako, pati yung asawa ko, kakagatin pa. Kaya po nagawa ko yun. Humarap din sa barangay ang residenteng kinagat ng aso. Sabi ng may-ari ng aso na si Vina, kahit panangagat, hindi yun dahilan para brutal itong patayin. Ining complainant talagang desidido magsampa ng kaso. Ayon sa Animal Welfare Act, bawal ang pang-aabuso at pangmamaltrato sa mga domesticated animal, kagaya ng aso. Magiging penalty niya is 6 months to 1 year ang imprisonment, and meron siyang doon na parang fine or multa na 1,000 to 30,000. Sa Panabo City sa Davao del Norte, itinuturing namang bayani ang 7-year-old Belgian Malinois na si Hugo. Ayon sa may-ari ng aso, natagpuan nila ang alaga sa garahe noong Biyernes na wala ng buhay. Katabi nito ang nagkalasog-lasog na kobra. Anila, hindi ito ang unang beses na may napatay na ahas si Hugo. Pangatlong beses na raw iniligtas ni Hugo sa kapahamakan ang kanilang pamilya. Pinaka-painful lang jud is kana bitong namatay siya in a way nga. Kana bitong ma-feel bitaw ni mo sir nga. Ha, kana kan sa kadugay, I mean sa imo pa yung last breath, imo pa yung gi-choose nga take good care me. Para sa GMA Integrated News, ako si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia, ang inyong saksi. Sa cat pound na ito sa barangay San Jose das Marinas, Cavite, inabutan ng ilang residente na kinakain ng mga pusa ang bangkay ng mga kasama nilang pusa. Ayan, kinakain na niya ang kasama niyang pusa. Buto na lang ang natira sa 2 pusa. Kita rin sa video na may 3 pang patay na pusa sa kulungan. Nakita niyo po kung gaano animal cruelty ang ginagawa nila. Ayun, may isang patay na pusa doon. I-video natin na malapitan. Ayan po. Ganito po ang kanilang ginawa. Kwento ni Yvette Mayo, pumunta siya sa cat pound ng barangay noong linggo para sana tulungan ng kaibigan niya na hanapin ang nawawalang pusa. Hinala ni Yvette, hindi pinapakain ang mga pusa sa pound kaya gutom. Parang hindi na po maalis sa isip ko yung mga buto. Yung ulo po ng orange na pusa. Hindi na po maalis sa isip ko yun. Agad niya raw ipinagbigay alam sa barangay officials ang nangyari. Nag-usap daw sila ng chairman ng barangay San Jose na kukunin niya ang mga pusa para dalhin sa shelter. Pero nagulat daw siya nang malamang pinakawalan ang mga pusa kinabukasan. Ayon sa barangay chairman, hindi nila pinabayaan ang mga pusa. Katotohanan po niya, may 2 po akong tagpag-alaga ng mga pusa. Kasi hindi naman po talaga namin mababantayan 24 oras. So, nung napapansin nila, pag pinapakain, nag-aaway-away yung mga pusa. Ang hinala raw nila, namatay ang 3 pusa dahil sa pag-aaway-away. Lagi rin daw may nagre-report sa kanila tungkol sa stray dogs and cats, kaya minabuti nilang ilagay ang mga ito sa isang pound. Gumawa kami ng ordinansa sa barangay, ng aking barangay council,
para sa matugunan naming problema. Ayon sa isang veterinarian, malaki ang posibilidad na kinain ng pusa ang bangkay ng kapwa niya pusa dahil sa matinding gutom. They're not cannibals or what they say cannibalism. You know, they will act like a cannibalism because they were forced to, because they were probably not, they were starving to death. All right? Pero basically, it's not their intention to eat the carcass of that dead cat, but they have to survive. Kung mapapatunayang nagkaroon ng kapabayaan o pang-aabuso sa mga pusa, maaari raw managot ang barangay officials dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act. Nananawagan kami dun sa mga tao who have personal knowledge about animal cruelty to step forward, no, and do an affidavit kung sa mga law enforcement natin, kung nahihirapan silang mag-figure out kung paano mag-file ng case, pwede rin naman lumapit sa post, libre naman yung legal assistance. Pinuntahan na ng Dasmariñas City Veterinary Office ang cat pound ng Barangay San Jose. As an immediate mitigation, we ask na temporarily i-hold muna niya yung kanyang impounding until maayos namin yung system niya and also ma-brief namin yung mga yung mga workers niya doon. Iniimbestigahan na raw nila kung nagpabaya ang barangay officials. Pinuna rin ng City Veterinary Office ang pagpapakawala ng mga barangay officials sa mga pusang nasa pangangalaga nila. Bahagi na yan ng isinasagawang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi.